Magandang araw po sa inyong lahat. Salamat po sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo at nakapag-live muli. Again, shoutout sa aking mga magulang, kay Jesus Senior at Daisy Sukgang, sa aking kapatid na si Sheila at Jan Sukgang. Nag-birthday yung kapatid ko, nakalimutan kong batiin. Siguro sa dami ng alalahanin ko rito, iniisip, nakalimutan ko talaga. So, Jan, bahala ka nang umintindi. So, ang mga 2 weeks na plano ko talagang mag-live. Dahil matagal-tagal akong hindi nakapag-Facebook live, kailangan ko ring makipag-connect or mag-connect doon sa aking mga followers. Salamat pala sa inyo. At patuloy kayong nag-follow sa aking Facebook na ito. At sa mga nag-views, mga nag-like, maraming salamat po. At shout out pala sa Batch 92 diyan sa La Paz National High School. So dira sa La Paz National High School, Iloilo City, mga ka-batchmate ko, Batch 92, madamo gid nga salamat sa inyo at God bless sa inyo. Ang ating pinaka-objective dito sa lupa is to seek God, no? Ganun po. Sana makita rin ninyo yung lingap at tawag ng Panginoon. Opo. At ganun na rin po. So, diyan sa mga kasama ko sa Philippine Coast Guard, mga dati kong kasama, doon sa mga naging kaibigan ko diyan, sa mga naging kaaway ko na patuloy yung iba diyan na sumisira pa rin sa akin, pero pagdating sa harapan, hindi naman kayo humaharap. Sana harapan ba? No, bahala na kayo sa buhay ninyo. Basta ako lalakarin ko yung mga dapat kong lakarin. Yun na lang. So hindi ko muna kayo mabigyan ng update sa aking mga ginagawang hakbangin patungkol diyan sa nilalakad kong reinstatement diyan sa Philippine Coast Guard na sa kasalukuyan ay doon sa aking sinabit na appeal, no? Motion for reconsideration regarding doon sa ginawang desisyon ng chairman ng PCG board, under review, for review pa rin. So ganun ho katindi diyan na late reenlistment lang, pinaprocess ko din naman. Talagang 1 year na ho, hindi pa rin madesisyonan. Ang desisyon pa rin nila dati, gaya ng sinabi ko ng nakaraan sa mga previous ko na Facebook live is, hindi ako ma-reinstate kasi wala na raw akong 10 years. Mantakin mo, active ako na tinanggal at the age of 50. Tapos hindi ka na i-reinstate kasi nga daw wala ka ng 10 years. So ganun nung katindi. So talagang nanggigigil ako kasi gusto ko talagang makarating na ito sa korte. At mapanagot din ang dapat managot sa pang-aabuso na ito. Sa mga kawalang hiyaan. Ganon yan. Walang hiya kasi, no? Okay lang sana kung hindi ako researcher dyan. Okay lang sana kung bagito ako ng Coast Guard. So ganon. Okay lang sana kung wala akong alam sa mga batas. No? Okay lang sana kung walang batas ang Pilipinas, walang konstitusyon. Para bang tulisan na lang tayo kung anong gusto mo, ganon na lang. Para bang mga sindikato. Nangyari kasi ngayon parang sindikato na. Tingnan mo naman yung sakit ng gobyerno natin ngayon. Kung sino pa yung mga kawatan, kung sino pa yung mga salot at kurakot sa Pilipinas, sila pa yung protektado. So panawagan ko lang sa Amerika, again sabihin ko naman sa inyo, tulungan nyo rin kami. Do not forget the Filipino people who fought with you side by side during the World War II. Sa ngayon ho, salot, opo, mga traidor ang marami ho sa Pilipinas. Gaya nga ng ibang mga asset ninyo, itong isang senador na may issue pa yan sa citizenship, kung tinatawag nyo iyan na asset, anong ginagawa niya? Kung siya ay maka-Amerikano, kung siya man ay maka-Pilipino, bakit ho pahirap ang ginagawa ng traidor na senador na ito? Opo, isa siyang senador at isa siyang traidor. Bakit po siya traidor? Nanumpa ba naman sa pangalan ng Diyos? To uphold. Ganon yung take out niyan. Uphold what?
justice, righteousness, uphold the law. Ay hindi ho. Bend the law pa ang gustong gawin ng traidor na senador na ito. Salot ka. Salot ka. Pasalamat ka, mahirap lang ako. Kasi kung may kaya-kaya din ako, sasampahan din kita ng kaso, traidor ka. Una, citizenship issue mo, wala ka. Ang laki ng problema mo sa citizenship issue mo. Tapos pa, ngayon, sa mga salin pa ninyo, dami kayong mga declaration, paano nyo na-acquire iyan? Sana, kung yung mga Pilipino walang accounting dito, walang accountant, pwede nyong sabihin paano ka nag-acquire o nag-accumulate ng 400 million sa loob ng span ng iyong career na pinagmamalaki, na ginamit mo panlulupig, panlalamang. Ganun ho. So, America, gising-gising kayo. I know you have problems within America itself. And you are fixing that problem. And may God help America. For America cannot fail. If America fails, then the world is lost. Eka nga ni late President Ferdinand Edralin Marcos, 1982, visit doon po sa Amerika. Time po iyan ni Ronald Reagan. Opo. To President Donald J. Trump, what you're doing is right. Make America great again. Oh, say, can you see by the dawn's early light, 'twas so proudly we hailed at the twilight last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight, o'er the ramparts we watch, were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that the flag was still there. Oh, say there's that star-spangled banner yet wave, o'er the land of the free and the home of the brave. Yan. May God strengthen that hand, so that hand may be strong on the lever of power. Ganun lang ho. Minsan napadaan ako dyan sa US Embassy. Nagtanong ako dyan sa security guard, kinausap ko, pwede ba mag-picture taking? Abay, bawal pala. Lumapit na rin yung pulis, nakausap ako. Sabi niya, ano ka ba sir? Sabi ko, dati akong Coast Guard. Sabi niya, bakit dating Coast Guard? Sabi ko, tinanggal kasi ako dahil sa politika. Ganun ba? Tumahimik na lang siya ngayon. Sabi ko, kita ba tayo dyan? Sabi niya, may CCTV dyan sir. Kita tayo dyan sa CCTV, talagang ang linaw ho. Ganun ba? Sabi ko ganun. Sabi ko, bawal nga pala magpa-picture dyan, ano? Sabi ko, sir, bawal sir, kasi pinagbawal ni US Embassy. Ganun ba? Ang ginawa ko ngayon, huminto ako dun sa harap, nagmotor ako Kita ngayon dyan, ginanong ko yung implant device Yan, ginanyan ko. Pinakita ko talaga, para malaman ninyo Amerika, of the 116 million Filipinos, bakit isa akong hamak kagaya ko, meron ako sa ulo? Taniman ako, hindi ko nga pinakita pa yung sa likod 4 ito. Ano ang atraso ko sa inyo, Amerika? Ngayon, sinasabi ko yan, pinakita ko dyan mismo sa tapat ng US Embassy para malaman ninyo, meron kayong mga asset na mga traidor or mga CIA din na mga traidor din. Gaya nga ng isang CIA agent sa Amerika or FBI agent iyon na kinasuhan. Mantakay mo, ilang daang milyon yung perang nakita sa bahay niya. Kaya, siyempre, ginamit mo yung kapangyarihan mo, manloko, mangurap, ganun talaga, may kalalagyan ka talaga. So, yun lang ho yung akin. At sana, itong Amerika, at dahan-dahan na rin namang nagising at nakakatuwa din naman. I am proud and happy to say na before yung American Act ninyo, Citizenship
act ninyo, pinag-usapan namin dito sa bayan, inopen ko actually sa kasama ko, na sabi ko dapat, pag pinanganak ka sa Amerika, hindi ka agad citizenship ka. Dapat may mga konsiderasyon iyon. Kasi pwede kasi masubjugate yan eh. Bawa dito sa Pilipinas, ay talaga hong yung ay talaga naman ho yung konstitusyon ng Pilipinas nagkaroon pa ho ng problema kasi bakit? Kahit sino yatang ipanganak dito sa Pilipinas, basta ospital ng Pilipinas, pwede ka agad yung Filipino citizen eh. So ganun ho. So I don't know kung yun ang magiging effect niyan kasi by birth certificate document ng Pilipinas yan, may registration yan, may stamp yan. Abay automatic agad pwede kang Filipino citizen ka. Ha? So ganun ho. I don't know ha. Hindi ko pa na pag-aralan yung mga ganyang bagay pero isa sa mga paraan iyan para is-subjugate. Sabi nga doon sa ginagawa kong comment lagi is to change the population from within. Start from the top where influence and power resides. So ganun ho. At isingit ko lang pala, shoutout sa iyo sa kasama ko dyan sa Philippine Coast Guard. By message ba naman ako? At binalitaan ako na acquitted na raw sila sa kanilang kaso. So balitaan mo rin yung isa nating kasama dyan dahil syempre nagkasakit na yon, nagka-nervous breakdown. Sana magawa ng paraan yan maipabalik sa command. Kasi yung taong nagsakripisyo i-consider, magkaroon dapat ng humanitarian consideration. Nagkasakit pinabayaan basta pinabayaan iyan, mantakin mo sa legal predicament niya, iso-shoulder nyo yung legal na aspeto na kung saan in the performance of your duty, abay, nagkakaso ka, ikaw patuloy yung sasambutin mo lahat ng kamalasan sa pag-perform mo ng duty mo. Ba't hindi ka binakapan? Abay, mahirap na lang magsalita. Pero sana, in the performance of duty, dapat may legal aid yan. May legal assistance. Mayroong financial assistance. Ganun ho. Meron akong mga alam sa mga ganung bagay kasi sabihin ko na dito sa inyo, shoutout sa iyo Rio na lang. Itong kasama ko na ito, magkasama kami ito sa Rexta. Humingi din naman siya ng dispensa. Sabi ko nga sa kanya, kalimutan mo na, kumbaga umalis na yon, wag mo nang ibabalikin pa. Pero makwento ko lang sa inyo kasi yan yung totoong nangyari na muntikan pa kaming magpang-abot talaga doon. Bandang uli, tinulungan ko siya regarding doon sa kaso niya. At sinabi ko nga sa inyo at sasabihin ko ulit ngayon, lahat ng tanong, lahat ng sagot, at sa loob ng 3 dekada na mga talinong tinago na ipon ko, binigay ko sa kanya lahat at sabi ko, wag mo nang isipin na yan ay utang na loob at wag mo nang isipin na kailangan ng bayad. Gaya ng sinabi ko naman dati na bakit ako nag-apply for officer diyan sa Philippine Coast Guard nung kasalukuyan ako ay active diyan na enlisted personnel is to pursue officer or commissionship para mag law school. Kasi siyempre, pag lumaki na yung sahod mo sa bilang isang opisyal, may pangtustos ka na sa libro, may pangtustos ka sa tuition. Hindi kasi ganun kalaking sahod dati namin sa year 2000, ng year 2000 hanggang 2010. Maliit yung sahod noon ng enlisted personnel. Kaya gusto ko sana noon mag-officer. Para pag lumaki yung sahod ko, mag-aaral ako ng law or LLB, sabi nga nila. At yung advokasya ko sana para maging lawyer ay pro bono. Opo. Maging abogado man sana ako noon, legal counsel man kung basta ang aking serbisyo libre lang. Siyempre, ang praktikalidad doon, mayroon tayong mga pagkain, pamasahe, yun lang at least miscellaneous. Ganun lang miscellaneous lang Pero mismo yung service ko, legal fee, kung pa, ay wala kayong dapat bayaran doon. Ganun nga sinabi ko sa kasama ko. Advokasya ko yan. Bagaman hindi man ako natuloy na maging opisyal dyan sa Philippine Coast Guard at hindi man ako naging abogado, pero nag-self-study ako. Hindi ko hinayaan na bagaman hindi ako naging opisyal dahil doon sa kasama namin na walang hiya din. Patawarin, namatay na rin naman siya.
isang taon lang siya sa serbisyo, isang taon lang siyang nag-retire, namatay din. So ganun, bayad din siya. Ganun lang ho iyon. Na mga kasama na inggit, hindi ko alam kung ano klaseng inggit ang meron diyan. Nagsusumikap ka para umunlad buhay mo, pigilan ka, harangan ka. Ngayon, baka matanong nyo, bakit hindi mo pinursige? Dapat ipinaglaban mo. Abay, siya ba naman yung sa CG1 noon? Ganun ho. Pag magpasa ka ng documents, pwede niya itapon yun. Sinasabi ko yan dahil nangyari na sa akin yan, ilang beses na yan. Nga 2, 3 beses. Nung time na yon hindi pa naman nangyari sa akin na, nawala na pala ako noon. Sa dental noon, nung may niligawan akong isang babae dyan, dalaga sa dental namin, sa Coast Guard, dyan sa headquarters. Yung documents ko dyan sa dental, ubos, nawala. Kaya naalala ko tuloy si Piopers Alejo, si Chief Alejo, late. Si late Alejo, si Chief. Sabi niya, tulungan na lang natin to. So, ganun ho. So, kung saan man si Chief Alejo, edi bahala na yung Diyos sa kanya. Naalala ko yung tao na yun, mabait. Naging mabait sa akin. So, yung kasama ko na yun, siyempre harangan ka, sabihan ka na hindi ka worthy, hindi ka qualified na maging officer. Ano bang, di ba? Baka sabihin nyo, ba't di mo pinaglaban? Siyempre yun kasi ang isang karanasan ko, tinatapon yung document mo. Kumbaga, sayang effort lang din. Kahit mapasama ka pa sa siyempre tapon document mo, wala na kasi okay lang ho. Kaya sabi ko nga sa kasama ko, ang binigay ko sa'yo, libre yan. At huwag mong isipin na utang na loob. Ayaw ko ng ganun. Hindi ko matanggap yun. Tama na sa akin, magpasalamat ka, okay na yon. Pero sabihin, utang na loob, babay, hindi ho. Hindi ganun yung pagkatao ko. Minessage niya ako ngayon. Napalab tuloy ako, acquitted silang dalawa. Mantakin mo. Sinabi ko na nga Sabi ko, Chip, hayaan mo lang. Pagka dyan sa kaso mo, kinunbik ka pa nila, tandaan mo, Chip, may nakareserba pa ako, talagang malilintikan sila niyan. Opo, hindi naman sa pagyayabang. Ang dami akong nakatago pa, hindi ko sinabi sa kanya lahat. Nire-reserba ko yon. Kasi sakali man halimbawa, dyan sa kaso niya, kinunbik pa siya, abay, ilalabas ko ngayon yung mga, kumbaga sa alas, nibigay ko na sa kanya yung mga alas. Marami pa ho. Hindi lang naman isang deck of cards yung hawak ko marami po. So ganun lang ho iyon. Basta sabi ko, rest assured lang, Chip, pagka sabihan mo lang ako, inform mo ako. Binalitaan nga rin niya ako, napalab tuloy ako. So congrats sa'yo, Chip, masaya ako. Talagang tuwang-tuwa ako. Na-quit kayo sa kaso ninyo. Mantakin mo, 62 counts na homicide yan. Grabe Grabe. Chip, masaya talaga ako sa'yo. At congrats sa'yo. At sana magtuloy-tuloy na yung career mo dyan sa Philippine Coast Guard. Tuloy mo lang, Chip. Wag mong, alam ko kung halimbawa nakita nyo na ako'y nagserbisyo naman dyan sa Coast Guard. Meron naman akong ginawang mga saving lives and property dyan. Tulad dyan nung December 30 of 2001 doon sa SM Valeria, Delgado, Iloilo City. Nasunog yun. Nasunog yung isang kotse doon. Tsaka yung ibang kotse sana doon. Sunog sana yun. Ang dami yun. Posible pa sana siyempre alam nyo na, gasolina, karga ng gasolina. Sasabog yun. Yun na nga. Yun ang mga nasave ko doon. Property, lives and property yun. Siyempre, panong lives? Siyempre, masunog halimbawa yun. May mga taong madadamay doon. Mawalan ng trabaho kasi magsara yung mall, ma-repair, ganon. Ganon ba? So, meron pa, yung si Pedi. Ikaw Pedi, Jaime Master Chief ka na yata Congrats sa'yo. So, natatandaan mo pa yung dalawang lalaki na tumayo sa likod mo nung time na nag-firing ka sa Zambales? Tinakbo kita noon. At nakita mo naman, galing ka doon sa firing range. Pagbalik mo ganyan, lumingon-lingon-lingon ka pa sa akin. Hindi ako natingin sa'yo, natingin ako sa dalawa Hinarap ko So, ganun lang yon. So, hindi naman sa pinapamukha ko yan na para bang utang na loob mo. Ang akin lang. Kwento mo lang naman. Sabihin mo na that is an act of camaraderie beyond sa Call of Duty. Kasi wala tayong duty nung time na yun. Wala pang training nun So, ganun yon. At least na-preempt ko.
na-preempt ko yung kung ano man yung mga pwedeng mangyari na nung time na nagpa-firing ka, syempre hampasin ka lang doon wala na, goodbye. Kuha na yung ating service firearm doon, tsaka yung mga, alam mo na. Syempre, naisip ko yung ganon. Tumakbo talaga ako. Pag dinig ko ng putok, bang! Takbo ka agad ako. Sabi ko sa'yo, wala man akong daladalang bakal nung time na yun. Basta sa loob ko, takbuhin kita. Kasi naisip ko kung anong pwedeng mangyari. At sakto nga, meron dong dalawang lalaki tumatayo sa likod mo. So, yun lang yun. At least na-preempt. At isa pa, nung 2006 dyan sa may Parola, saksi dyan sa may Coast Guard Base Parola, yung si Chief Glian, na saksakin siya sana ni nung isang lalaki diyan, binatilyo, isang teenager. Anak pala yan ni Taratitat. Kilala nila diyan si Taratitat Opo, diyan sa may Parola. Sasaksakin niya sana si Chief Glian. Ako ang duty nung time na yon. Talaga namang halos putukan ko na siya Maigi na lang bumalik yung bata. Pero syempre, yun na yun. Saving lives pa rin yun kasi andun na yung circumstantial no? Aktong saksakin niya yung kasama ko, may hawak akong armas. Maigi naman pagtutok ko, inambahan ko na siyang putukan, bumalik, nag-isip yung bata bumalik. Kasi pag mga isang dipa na lang, lumapit pa siya mga isang dipa kasi hahakyaw yun Ini-estimate ko na bigyan ko pa ng isang dipa kung hindi siya bumalik Siyempre, yun na yun. At saka doon sa pagputok ko ng baril sana or ng M16, baby Armalite yun short. Siyempre, tatagos yung bala, tamaan kung sino-sino doon. Siyempre, damay na yun. So, yun ang mga na-save natin dyan. So, wala mang acknowledgement yun, report lang. Pero siyempre, hindi ko na lang ginawan din ng black and white kasi ayaw ko rin mapamak si Chief Glian noon. At least nakapag-retire. Pero siyempre, ang tawag doon, saving lives na rin. At least dalawa yung na-save ko, yung Coast Guard na si Chief Glian na sasaksakin, tsaka yung sasaksak, yung anak ni Taratitat. Kaso lang, siyempre, by the turn of event, namatay na yata siya nung yung sasaksak, yung anak ni Taratitat. O patawarin na matay siya yata, 2023 pa, 24, basta ganon. Siyempre, at least, nung time na yun, na-extend ko pa yung buhay niya kasi dapat, nung 2006, dapat nung mabaril ko siya, tsugi na siya, umabot pa siya ng 2024. So, ganun almost mga 20 years pa siya na-extend. No? 18 to 20 years pa siyang na-extend yung buhay niya. Na-enjoy niya pa. Nakita niya pa yung the rest na 18 years, no? Kung time na yon sana na binaril ko siya. Siyempre, goodbye na yon. So, yun pala. Yun ang mga na-save natin dyan. So, sabi ko nga sa'yo, Chip lang, kay Chip, Rio na lang. Muti ka mo na mabanggit pangalan mo So, maganda ito. No? Talagang natutuwa ako. Acquitted Kaya sabi ko sa'yo, pagka kinunvict ka pa nila dyan, hindi naman siya nagyayabang ako. Sabi ko nga sa'yo, meron namang Court of Appeal, meron pa namang Supreme Court. At doon sa Court of Appeal, doon sa mga ganyan, ilalabas ko pa yung dapat kong ilalabas. Yung mga tinatago ko pa na hindi ko na nasabi sa'yo. Basta, at least salamat naman sa Diyos, hindi na tayo dumating sa ganun. Kasi mas maraming madadamay doon sa gagawin nating hakbang pangalawa. Kasi ilalaban natin panibago yan. So, ganun Balitaan mo na lang si Chip. Yung isang senior mo dyan, sana makabalik siya at ma-advise ko lang, lakarin niya makabalik siya sa serbisyo. Kasi pakuha siya ng sa doktor. Kasi natural talaga yan kahit sa maalala ko nga nung pumunta ako doon sa Department of Justice. Time na yon nang pumunta ako sa Department of Justice, humingi ako doon ng legal comment. Nakausap ko doon si Attorney Fama, yung isang magandang abogada. Dalaga pa at maganda. Grabe, sabi ko, swerte naman yung mga maging asawa nito. Abogada na maganda pa. Takay mo yun. Para bang package Gandang babae. Sabi ko nga kay ma'am, ito yung nangyari, attorney.
Sabi niya, ganun talaga sir, may mga ganyang tendency talaga magkaka-nervous breakdown yung tao at may tendency talagang mangyaring ganyan. So, akin, ganun lang talaga. Mga tinatawag yan na the symbiotic of man, the human symbiosis, the human symbiotic or the human symbiosis on the emotional and psychological side ng tao. The flaws, yan yung mga kahinaan ng tao, ganun yun. Kasi nga, ang naging problema dyan sa office natin, actually, nag-recommend naman ako, sabi ko sana, meron tayong mga counsel dyan, legal counsel. Kasi taga-advise, ganun. So, bagaman ako yung dating simaan ninyo dyan, during nang ako yung naging simaan ninyo, kaya tinatanong ko kayo kung anong gusto niyong sagot, mahaba bang sagot o maiksi na sagot? Ganon lang yon. Kasi kung gusto niyong mahaba, habaan natin. Kung gusto niyo ng maiksi, iksian din natin. So, hindi man ako naging counsel, but then, based lang doon sa mga napag-aralan ko, at pasalamat ko din dyan sa Amerikano kong teacher dyan sa Asian Theological Seminary, ginanap noon sa may Iloilo Christian Reform way back 1996. Teacher, yung tinuro mo nandito, naka-stack pa sa loob. Although nawala man yung mga notes ko, mga iba kong mga gamit doon, pero yung natitira nandito sa loob, nakatenga. Talagang tinago ko talaga ng matagal na panahon. So, kasama iyan sa 3 dekada na inipon ko na binigay ko sa kasama ko. So, Chip, mabuhay ka. Talagang God bless sa'yo. God bless sa pamilya mo. Sana maging relief na yan. Talagang kahit ako, naramdam ko yung galak at tuwa mo. Nagagalak talaga ako, at least happy ako. So, ganun no. Talagang very good ito. Acquitting the accused on the grounds of reasonable doubt. Sabi ko sa'yo Kasi ganito yan, bibigyan ko na lang kayo ng kaunting halimbawa nito dahil talagang natuwa ako Ang pag-usapan natin dyan, halimbawa, excess passenger. Granting merong excess passenger. Kaso yun. Excess passenger. Kung ano mang mga legal dyan ng mga tawag nito. Legal undertakings, regarding dun sa excess passenger. But then, the reality, the fact, yung gross capacity ng passenger bangka is 100 tons. During that incident, ang kanyang cargos and passengers and crew total lang ng 50 tons. Therefore, that's half the maximum gross capacity ng ng passenger bangka tumaob. Pag sabihin mo na excess passenger kasi nagkaroon ng problema Pero by logic, by science, excess passenger sabihin mo na 60 or 20 plus na excess passenger, mapektuhan ba yung capacity ng Hindi. Excess passenger kasi may tinatawag na seating capacity ng passenger Kaya nagkaroon ng excess doon. But then, by scientific, by weight, wala effect yung excess passenger kasi gasino lang yung timbang bawat tao. Sabihin mo na 90 kilos yung bawat tao. 90 lang. 20, 900. 1.8. Kung sabihin na natin 2 tonelada sila lahat. Diba? So kasi 90 by 10, that's 900 kilos kung 20, 1.8 tons. See? Sabihin na lang natin 2 tonelada yung excess passenger doon. See, that's total of, ang total pa rin noon is 50 tons See? Baliwala yun. Sabihin na natin yung total overall doon is 65 tons lahat yun. So less pa rin siya. That's 65% pa rin of the gross capacity ng passenger bangka. Logically, what effect yung excess passenger doon? Nagkaroon lang excess passenger kasi sa manifesto may mga declaration yan. Pero by weight, wala yun.
Kanino yung kargo ngayon yon? Sa Coast Guard? Kasi siya nag-clear? Meron ho kasing procedure, kaya nga dapat pag-aralan na yan. At ngayon nagawa naman ng paraan kasi pagbaba na ngayon, ang balita ko ngayon, pagbaba na ng inspecting team, tsaka na maglargo yung yung bangka. Di gaya ng dati, nakaraan, meron pa silang 50 minutes na discrepancy during the departure. Kasi departure nila halimbawa is for 1600, 15:45 pa lang bumababa na yung na-clear na yung bangka, lipat naman sila sa kabilang bangka, mang-inspect na naman sila doon. You see kung gaano ka-strain sa tao yon. Tapos yung excess passenger, kinompute ko yung distansya ng indamyo ng tawag nito, passenger, yung ladder. Ano ba tawag termino nun? Kalimutan kong technical term nun sa yung indamyo, tawagin na lang natin indamyo, yung daanan ng mga pasahero. Malapit lang yun sa pier eh. So, 15 minutes na discrepancy after ng pagbaba ng tao ng Coast Guard sa inspection to their departure, may 15 minutes pa na discrepancy. So, excess passenger halimbawa na 20, gasino kadali lang yun kasi nagmamadali ka eh. Hindi ka abutin ng ilang seconds lang, makasampa ka na kaagad eh. 'Di ba? Makakasampa ka kaagad. So, kasi nung shortcomings yun sa Coast Guard, hindi ah. Kaya nga may MOSD. Master's Oath of Safety Departure. Permado yan. Permahan sila lahat dyan. O yan ah. Kung meron man excess doon, crew yun. Negligence nila yun. Bakit na isisi nyo sa amin? Kasi pumirma na kami. Ganun eh. Tapos meron pa. Sabi ko nga, dapat nakalag yun. So, pero at least tapos na binigay ko na sa inyo yung mga counting halimbawa lang. Ngayon, kung sakali man na kinonvict nila yung kasama ko na ito, dalawa sa Philippine Coast Guard, ay sabi ko mayroon pa akong ilalabas. Meron pa akong ilalabas na mga tinatago ko na i-apila natin at malalaman natin talaga kung sinong kasalanan. Una, sabihin natin ganito. Kanino at saan ba binibigyan ng certificate yung mga barko na yan o bangka, passenger bangka? Di ba sa Marina? Ano ang role ng Philippine Coast Guard? Inspecting lang yun. Kung meron kang nakitang discrepancy base doon sa mga certificate na iyan na hindi naman tumutugma doon sa ng bangka, role mo, obligasyon mo ba iyan? Halimbawa sa length overall niya, sa kung depth niya, kung sa plimsoll mark niya man, sa loading capacity niya or maano mo ba iyon? Hindi naman ikaw marina eh. Nakita nyo, ibig kong sabihin, kung sinong tatamaan dyan, ganun lang ho iyon. Ganun lang ho iyon. Sabi ko nga sa kasama ko, Chip, huwag kang mag-alala, meron pa tayong pero at least yun na nga. Salamat naman sa Diyos. Ito, na-acquit siya. Binigyan ko rin siya minsan ng halimbawa. Sabi ko halimbawa, yung gun owner, kumuha ng mga permit, mga pertinent requirements to own a gun. Sabi ko ganyan. Magkaroon siya ng lisensya. Ngayon, nagpaputok siya. Sinong kinasuhan? Kinasuhan ba yung police? Kinasuhan ba yung doktor ng psychology dyan? Na nag-issue ng mga certificate na ito'y fit that time na kumuha siya ng medical niya para sa gun ownership niya? Ganun kasi yun eh. Sino ba nag-drive ng motor bangka? Di ba ang kapitan? Ba't kasuhan yung Coast Guard kung ang nag-drive ng bangka master ng bangka? Siya nagpataob niyan. Kasi ginawa niya parang sports car eh. Ba't mo isisi ngayon doon sa inspecting team? Ba't mo isisi ngayon yung sa police doon kung merong nagpa-indiscriminate firing dyan? Di ba? Ganun lang yung logic noon. Sinabi ko naman yun doon sa abogada kay Attorney Fama. Sa amin, that's the quantum of evidences. Kung anong mga pinagsasabi niyang legal. Tinatandaan ko naman yon. Kasi sabi ko nga sa kanya, ma'am, may frustrated law to be law student. Pero hindi ako nakapag-enroll kasi nag-apply ako for officer sa Philippine Coast Guard. Tinurn down ako ng hinarangan ako ng kasama. At ang ginawa ko, nagsi-self-study na lang ako. In short, marami naman akong natutunan sa kaka-self-study ko. Ganun lang ho iyon. At kasama na yan dyan sa experience ko, mga tinatago kong talino sa loob ng 3 dekada, binigay ko sa kasama ko. Sabi ko, lahat ng tanong, lahat ng sagot, binigay ko na sa iyo. Alam mo na, kumbaga kinondisyon ko siya. Pero ang sabi ko, ito lang, Chip, ang
hiling ko sa'yo, wag mo na lang sabihin sa abogado mo na meron kang counsel. Kasi hindi naman pwedeng sabihin na ako yung legal counsel. Kasi una, hindi ako abogado. Therefore, it is not legal comment. It is not a legal counsel. Sabihin mo na lang counsel, taga-payo, taga-advice. Kasi meron naman akong background sa 3 years kasi ako sa Maritime School John B. Lacson Colleges Foundation, batch of 1995. Shoutout pala sa inyo dyan, sa mga taga John B. Lacson, no? Sa mga Ilonggo dyan, sa mga kwan. Pasensya na kayo, umalis ako sa group chat kasi hindi pa ako nakahanda noon Sinali ako ng iba naming classmate dyan sa group chat ng batch 95 o si John B. Lacson, umalis ako. Kasi may nababasa akong mga comment na medyo na-antig ba yung mga history, mga recall ko nung college pa, yung mga mapapait ko na dinanas. Kaya umalis ako. So sa akin, 3 years ako sa Maritime School. Tapos member ako dyan sa United Filipino Seafarers. At yun na nga, balitaan ko na rin sa Luneta. Hinanap ko dyan kung sino pa yung member ng United Filipino Seafarers. Abay, wala na pala talaga. Ubus na, parang na-dissolve na. Kasi wala na si Engineer Nilson Ramirez Yan. Siya yung presidente ng United Filipino Seafarers. Si Engineer Nelson Ramirez. Dati kong boss dyan sa Union. Dami rin akong dinanas sa kanya, no? Na karanasan ba sa trabaho. Okay lang din yung pala mga bagay na yung preparation din pala sa mga parating sa buhay ko. Pero okay lang din, at least experience din yon. Nagdadala kami noon ng mga seaman na may mga kaso dyan sa Pedro Linsangan Law Office. Pinuntahan ko rin iyan dyan sa Maykala. Wala na rin pala. As in, wala na. Siyempre, matagal na yun 1995, 96 pa ba naman? So, ganun katagal na yun. Kasi nilakad ko yon dahil yung kasama ko naman, nung may dalawa akong kasama, tapos isang kong kasama si Jobert. Shoutout sa iyo kung mapanood mo ito, shoutout sa iyo. At lahat naman tayo may mga isipin, mga cargo. So, condolence pala sa o ganun lang. So, meron talaga tayong mga kasama dyan sa loob na nagko-Coast Guard credo, sumusumpa sa pangalan ng Diyos, pero tingnan nyo naman yung galaw ninyo. May sa demonyo kayo no? Ganun yung katotohanan niya, may sa demonyo kayo. Hindi ko pa naman kayo pinapangalanan dito. Hindi lang kasi ako accountant no? Hindi lang ako taong may kapangyarihan din na higit. Pero alam ko rin yung mga galawan ninyo. Sinasabi ko sa inyo. Kasi nakapag-masteral ako, naging salesman ako, ang dami kong dinanas na trabaho. Ganun lang So lahat iyon, nag-accumulate iyon. Siyempre para ma-upgrade yung ating tinatawag na kakayahan. Ganun, may background din ako sa media. Nag-seminar ako noon dyan sa may Tower 1 sa Makati. Ganon, 2008 yon. So, yung notes ko nandyan sa Iloilo City, pero most of them are nandito sa loob, naka-stack. So, ganon. Ganon lang siya. So, lahat yon na accumulate ko sa loob ng 30 years, pati yung mga good and bad na mga experiences ko, binigay ko sa kasama ko. So, in short, na-prepare ko siya doon sa korte na magiging, kasi nung time na yon nasa, yung hindi pa yung panahon niya para magsalita, kasi defense na sa defense siya, ang nagsalita pa lang nung panahon noon sa prosecution, makailang session yun sila I think mga 4 or 6 session sila ang inabot at ngayon eto na nga, lumabas na yung hatol, acquitted sila. So reasonable doubt, ganoon naman talaga. Kasi sabi ko nga sa kanya, sabi ko, Chip, may laban tayo dyan. Sabi ko, rest assured, Chip, ito lang masabi ko. Pag kinonvict ka nila, Chip, asahan mo, meron pa tayo nakatago rito. Hindi ko pa nilalabas. Sakaling i-convict ka nila, ilalabas ko lahat iyon at magkakaalaman kung sino talaga ang magkakaproblema dyan. Tayo, inspecting team lang tayo. Kung merong problema yung bangka, abay, hindi tayo yun. Ganun lang yun. Kasi kung scientific, by reason, by logic,
excess passenger, it cannot affect doon sa capacity, gross weight capacity ng passenger bangka, which is 100 tons. So ganun lang ho iyon. So excess passenger, siyempre wala siyang maupuan, siksikan no. Tsaka malas-malas lang talaga dahil siyempre yung kapitan ng bangka, nangyari na rin naman dahil tayo ay tao lang din naman. Ginawa niyang sports car Yun ang masaklap doon. O kawawa din yung tao, bagaman siya ay nabubuhay, nasa kulungan siya ngayon, naghihirap talaga siya. At siyempre wala tayong magawa Yun na nga, sa buhay minsan hindi natin alam yung mga pwedeng mangyari. Tulad nito sa akin, dapat ngayong taon 2026, I'll be waiting for my optional retirement. Kasi last year nakiusap sana ako doon sa officer namin, pakinggan niya yung aking panalangin para makapag-retire sana ako. Dahil hindi na ako pinakinggan, tinanggalo ako sa Coast Guard na wala man lang hong mga ibang basihan kasi binayulate na yung aking constitutional rights, yung Republic Act 6656, which is the Security of Tenure Act, ganon. Kasi Republic Act is RA is Republic Act So therefore 6656 is a Republic Act, violated my rights yung ginawa niya sa akin. Ang dami yung dami siyang ginawang hindi maganda. Tapos hanggang ngayon hindi pa nila ako hinaharap. Hanggang ngayon nakatingga pa rin yung papel ko doon for review pa rin. So as in ginagago talaga. So tandaan ninyo ma'am, naka-endorse na yung pangalan ninyo. Nandun in-endorse ko na rin sa proper authority. Antayin nyo lang pag nakaupo sa tamang araw yan si ma'am. Papalo up ko rin yun para mapanagot din kayo. Pero siyempre sabi ko sa legal pa rin, may ginagawa akong mga ibang hakbang kasi ilalabanan ho natin ito dahil makwento ko na rin pala sa inyo para maging documentary ito. Tinext kasi ako ng dalawa kong classmate. Sabi niya, Batch, punta ka doon sa Kwan para maayos yung retirement mo. Siyempre, na-insulto ba ako? Ito Batch, sabihin ko sa inyo, Batch, hindi ko na lang kita dinadrop name dito. Insulto sa akin yon. Una, hindi na ako Coast Guard. Bakit ako utusan? Ako na ang winalang hiya dyan sa Philippine Coast Guard. Dapat binigyan ako ng formal letter. I-address sa akin formal para makapunta ako doon ng formal. Hindi yung i-message lang ako ganyan. Siyempre hindi ako pumunta. Ganun ho. Kasi bakit? Sabihin ko na rin documentary ito Kasi meron dyan sa amin sa Coast Guard na mamatay Tapos ang labas na lang suicide. Pwede ba yung mag-suicide kaya tama ng bala sa likod? Ang tagos dito sa harap, pwede ba mag-suicide ka ng ganyan? So, ganun So, meron akong mga ganong predicament Na nakahanda sila pumatay itong mga kasama na ito na mga, para bang sabihin na natin para bang sa mga pelikula na meron talaga mga sindikato dahil nga sa kasakiman, dahil sa pera na hindi naman kanila, lalaki na ng sahod nila, opisyal pa, tapos ginagawang nilalamon yung kasama, yung kabaro. Ano klaseng organisasyon yan? Ang organisasyon maganda, oo. Pero pag yung tao ganyan, abay hindi na ho leader iyan. Sindikato ho iyan. In uniform yan Crooks in uniform. Ganun ka ho, ma'am. Hindi naman kita dinadrop name dito. Ganun ka ho, ma'am, ka walang hiya. Tandaan mo, pag sa korte tayo, ma'am, harap-harapan tayo, sabihan kita ng ganyan. Kaya kinukondisyon na kita rito sa Facebook Live, walang hiya ka. Ganon, walang hiya ka. Napakabastos mo, walang hiya ka. Late reenlistment lang dapat, the minimum offense na ginawa mo sa akin, bigyan mo lang ako ng written, verbal or written warning. Ganon dapat nang ibigay nyo sa amin. Bakit ang binigay mo sa amin is the maximum na punishment na? Dahil sabi ng mga chismoso kong classmate dyan, kayo may mga records kayo dyan kayong sumisira sa akin, may mga bad records kayo dyan. Kawawa kayo pagka nagharap-harapan tayo, kaya hindi nyo ako hinaharap. Hindi ko pa naman kayo dinadrop name dito. Ganun lang yon. Siraan nyo ako ng siraan dyan, imbis sabihin nyo sana, ma'am, gawa natin ang paraan ito para na lang maano yung mga tao natin. Kasi bakit?
Yung ba mamang gusto mo, tanggalin mo yung tao kasi naka-budget yan, oh, naka-program yan sa buong Coast Guard. Tanggalin mo yung tao. Saan mapunta yung bonus, yung sahod noon? Saan mapunta? Kanino mapunta? Binabalik nyo ba sa nasyonal yan? Ganon ka ho, kawalang hiya. Kung gusto nyo lang magkamal ng pera at salapi dyan na hindi naman sa inyo, bakit kami ang mag-sacrifice? Ha? Bakit kami? Ganon ka ho, kawalang hiya. Buhay ka pa. Magkita-kita tayo sa kabila, magkakaalaman tayo doon. Walang hiya kayo. Ganun lang yun. Baka i-DNA kayo, malaman, tanim pa kayo ng dragon na salot dito. Visit kayo. Tanim kayo ng dragon, mga salot kayo. Sabi nga ni Miriam Defensor, bakit na nanggagalaiti siya eh? Corruption daw. Uunlad ba yung Pilipinas kung tanim ng dragon yun nandito? Bistado na mga barahan nyo, salot kayo. Isa pa yan, kay Duterte, bakit na isang taon na yan, nasa Hague pa rin siya, walang desisyon yung Supreme Court? Pwede ba yung ganon? If you speak of sovereignty, that is supreme. Bakit pinayagan yung warrant of arrest na illegal na galing sa ICC, kunin yung tao? That is a short term, sabi nga ng isang legal mind, that's kidnapping. Indeed, it was kidnapping. Kidnap nyo si Duterte dahil lang doon sa gaya ng ibang mga abogado, mga gago kayo. Ano sabihin nyo, walang foreign court? Kasi nga member tayo ng international court. Granting for the sake of your stupid argument. Ano sabi nyo? When it comes sa international, lahat to tayo members dyan. So therefore, that is not foreign. That may not be considered foreign. That is half-truth. That is half-truth. Kasi merong international community, pwedeng masabi yan, halimbawa, o sige, dahil member tayo dyan, hindi tayo foreign dyan kasi member ka ng international community. But then when it comes to your sovereignty, when it comes to the Constitution, foreign court is a foreign court and ICC is a foreign court. Issued a warrant of arrest. Based doon sa mga hearsay. Wala pa nga palang establisado na mga argumento kayo doon o na kaso. Kay Duterte, kinuha nyo na lang. Base lang doon sa mga tinamaan kayo. Kaya isang abogado, napakagago, bata pa, sabi niya, wala do foreign. Ginagago mo lang, ano yung semantics? Dinadaan mo lang kami sa semantics sa argument mo. Hindi. If you speak of the Philippine Constitution, ICC is a foreign court. Ganun kalinaw iyan. Huwag mong gaguhin ang mga Pilipino. Oy nga pala, no? Ating palang segment ngayon is Vox Populi. That is the voice of the people. Ito po ang inyong host, Jesus Sukgang Jr., a Filipino content creator. Ganun ho siya. Total, naalala ko rin pala, meron isang nag-comment sa akin dito, debate daw kami. Nag-post ako ng mga topic, mamili siya kung alin doon. Kung gusto niya yung topic na pagpipilian niya, bahala siya. Hanggang ngayon ho, hindi na ho siya sumagot. Gaya ng mga nakadebate ko ng mga magagaling daw, ng mga scientist doon sa Amerika, dito sa Facebook, o sa ibang bansa man, matatalino sila, mga scientist sila. Hanggang ngayon, hindi sila sumasagot sa debate. Ganun lang ho iyon. Kasi tiwala naman ako sa nakasulat sa Biblia, sabi ng Panginoon na hindi magkukulang ang salita ng Panginoon sa Biblia. Naalala ko nga, sabi ng isang kapatid dito, brother ko sa Church of God International, sabi niya, sabagay Brad, yung sinasabi mo na yan, ganito, ganyan nabanggit ko to sa kanya, sabi ko magkulang kasi ng salita Ibig sabihin, nabanggit ko yung kulang salita in human terms. Pero pagbasihan mo sa Biblia, ang sabi ng Biblia na sa Isaiah 34 verse 16, hindi magkukulang Seek from the book of the Lord. None of it shall be lacking. So therefore, ganun yun, para bang na-rebuke. Yes, na-rebuke ako ng salita ng Diyos na hindi magkukulang. Sa loob-loob ko naman, in deep within me, sa aking isip, ang sinasabi kong kulang salita in human terms.
in human terms. Kaya nasabi ko, kulang ang salita, which is na nag-agree din naman yung Bible. But then, tingnan mo mismo in the context of biblical sense, na sumasagot yung butiki eh. Sabi, in the context of biblical text, ang sabi talaga ng Biblia, ang sabi ng Panginoon na sa Isaiah 34 verse 16, none of it will be lacking. Kahit nga hindi siya nangangailangan ng kasama eh. Ako ba kailangan niya? Hindi nga eh. Ganun ho salita ng Panginoon. Hindi ho iyan magkukulang. It will not be wanting. Ganun ho. Ngayon, bakit malakas ang loob ko makipag-usap halimbawa? Sabi na lang natin discourse. Hindi na lang debate. Kasi sabi ko nga sa ibang mga kausap ko dyan, kahit nga sa legal, pwede tayong mag-usap eh. Huwag na lang tayong mag-debate kasi baka mag-debate mapapahiya pa eh. Discourse na lang, payag na ako doon. Kasi tiwalaw ako sa sabi ng Panginoon na sa Proverbs 1 verse 23. Behold, I will pour out my spirits in you. Ano ho ibig sabihin ng spirits? Gaya ng napagsabihan na pag-aralan natin sa mga ibang okasyon ko rito, upload. Spirits are knowledge, understanding, wisdom, learning, teachings. Those are spirits. Hindi ho siya na spirito yung parang state lang siya or constitution niya. Hindi ho basta ganun. Spirits are kasama na ho yan dyan. Kaya ho pagdating ho sa mga discourse, dating ho sa usapin, hindi ho ako umaatras. Kasi gusto ko rin ho ganyan kasi natututo din ako eh. Ganun ho siya. Tandaan nyo ho, nagsasalita tayo rito sa mga ibang bagay kung ano mga dapat na pinag-uusapan natin na nakaantig ng inyong kaalaman o nag-aantig ng inyong talino, nagbubukas ng inyong mga diwa, isipin. Kasama nyo rin ho ako. Nag-aaral din ho ako habang nagsasalita ho ako. Hindi naman ho sabi na gaya ng ibang mga walang hiya dito, sila na raw yung apostol kung ano pang mga claimants nila. Dami yung mga walang hiya ito. Paano pa yan kung may bituin pa sila sa kanang kamay at kaliwang kamay, no? E pluribus unum. Paano pa kung meron silang ganyan? Meron pang pyramid na may mata. Kaya nga gumanyan ako dun sa US Embassy para makita ninyo. I appeal to the United States of America, to the Central Intelligence Agency. If you wish to test me, I challenge that Spanish scientist who invented the brain implant device. I challenge him. If you grant my wish, then sabihin nyo lang, you tell me what to pay. Kahit ho na hindi ako manalo, hindi ako nanalo, hindi ako matalo, sabihin nyo lang ho, if you want my services, I will offer it to you for free. Scott Ritter, you do not speak for America. You have no right to say that America hates the Filipinos. That America, after using the Filipinos, will discard the Filipino people. Hindi ho tama ganyan. That's not right. You do not speak for the entire American people. Kasi marami naman ng mga patriots dyan sa Amerika. So ganun lang ho, Scott Ritter. I'm still waiting kung makarating mas if this Facebook Live reach your attention. If you want to talk if you want a discourse, just say what topic and I will come prepared with the help of God. Let's talk it in your language, English. Okay, I will speak it in English. Ganun lang ho iyon. So sa kasama ko pala, ganun lang ho iyan. Sa 3 dekada kong talino na inipon, na alam ko mga kailangan mong ganun, inipon ko yon, binigay ko na sa'yo. Sa'yo na yan. Kung kaya mong ibigay din lalo na kaysa kasama mo kailangan nating pabalikin yan. Nagsakripisyo yung tao pabalikin natin. Pabalikin, tulungan mo. Sabihan mo siya. Hingi kayo ng recommendation kahit dyan sa local government with the backup ng mga kung ano man. Para makabalik, maayos niya yung buhay niya. Kasi marami sa atin dyan sa Philippine Coast Guard, mga tinanggal, tulad yan si Chief Aquino, na-discharge yun.
Dapat nga sana tinulungan na lang siya ng command, binigay sa kanya yung kanyang leave balance. Magkano yung leave balance niya sa loob ng sa loob ng ilang years niya na pinaglingkuran diyan sa Philippine Coast Guard? Mahigit din yung 1.2 million, mga 1.4 million yun. Anong gawin nila doon? Leave balance ng tao, karapatan niya yun, pinaghirapan niya sa loob ng serbisyo niya yun. Sa loob ng itinagal niya diyan sa Philippine Coast Guard, dapat ibinigay yan sa kanya kasi leave kanya yan Karapatan niya yan bagaman na-discharge siya para makapagbagong buhay yung tao. Hindi yung para bang basura tapos interesin pa. Ganun ho yung ibang karamihan dyan sa amin. Sana makarating ito sa iyo, ma'am. Banggitin ko na rito kay Inday Sara, ma'am, to our beloved Vice President Inday Sara Duterte, ma'am. If you build an army of 100 lions and their leader is a dog, lions will die like a dog. But if you build an army of 100 dogs and their leader is a lion, dogs will fight like a lion. So, sabi iyan ni Napoleon Bonaparte. Credit to Napoleon Bonaparte. So, ganun lang ho iyan, ma'am. Sana, ma'am, tulungan kayo ng Diyos. Ingatan kayo. Kasi, ma'am, talagang yung Pilipinas ngayon, I don't know if we still have a country. Saan ka makakita niya na meron tayong konstitusyon? Nasa Bill of Rights iyan. Bakit sinusuppress iyan? No law shall be passed abridging the rights of every Filipinos. Bakit ho ina-abridge? Bakit ho kinakapon? Bakit ang protektado sa ngayon, yung mga korap, yung mga salot na sana, Amerika, panawagan ko lang, DNA will reveal secret bloodline. Ganon ho. Tanim kayo ng dragon, matago nyo ba sa mukha ninyo? Tulad yan, bakit yung kaso ni President Duterte nandun sa dahig, 1 taon mahigit na, hindi pa rin nalang labas ng comment itong si Supreme Court. Malungkot to, panawagan ko lang sa Supreme Court. Why, in all of reason, constitutional reason, silent until today? And with regards to the issue concerning our beloved President Rodrigo Roa Duterte, why is the Supreme Court silent? Bakit ho? I quote Attorney Vic Rodriguez. Anong sabi ni Attorney Vic Rodriguez? Si Bersamin, sabihin nila natin si Bersamin, was an associate justice. He was a senior associate justice of the Supreme Court. Bakit to siya involved? Wala ba siyang connection sa Supreme Court? Ganun lang ho. Bakit tahimik sila doon? Involved sa mga korupsyon na trilyon na ho yung korupsyon. Gasino lang, halimbawa, bigyan kita isang associate justice dyan, bigyan ko lang halimbawa, kung sino-sino man dyan, halimbawa, may bibigyan na ako halimbawa sa ibang bansa tayo, halimbawa, punta tayo doon, sino mga senior associate justice nila doon, bigyan natin ng 200 billion. 200 billion, payat iyon. Kasi 1 trillion, 1 trillion is 1,000 billion. Ganun, to reach 1 trillion. Sabihin nila natin yung isang associate justice yan, bigyan natin ng 200 million. Ang 1 billion, it would take 1,000 a million for 1 billion. Ilan lang ba yung sila dyan? Bigyan natin ng tige 800 million iyan. Barya. If you speak of billions, if you speak of 500 billion, 800 million is barya. Opo, barya lang po iyan ng 500 billion. So lahat ngayon bulag. Nakakabulag iyan. Ito, biyaya din ito. And do you think America is silent? And do you think the world is silent? Corruption, the modern day opium. Corruption is the opium. Kamusta na kayo, mga tanim ng dragon? Hindi ba kita sa mukha ninyo? Salot kayo?
Tanim kayo ng dragon, salot kayo. Nung inrun ako dyan sa may Binondo, way back 2004, tumingala ako sa langit, nakita ko yung mukha ng demonyo, isa doon sa Binondo. Pag tingala ako sa sobrang laki niya, kalahati lang ng mukha nakikita ko. Kasi saan laki talaga. Kapangyarihan ng demonyong duwag. Hindi ako takot sa inyo. Nasabi ko sa inyo. Hindi ako natakot, hindi ako nanginig. Sasabihin ko talaga dito sa Facebook, kayo, tanim kayo ng dragon, salot kayo dito, at bulgar na kayo. Buong mundo, bistado na kayo. Ganun pala kayo mangsakop ng bansa. Babae, impluensya, pera, lahat na. So, America is waking up. America is quickening. America is rebuilding. America is regaining its strength. To President Donald J. Trump, make America great again. And America cannot fail. Ganun lang ho yan. So, napahaba-haba na itong Facebook Live ko. Marami na akong na-touchdown. So, ganun lang ho. Sa buhay, may sinasabi sila na losing and winning Winning and losing. If you think, pagtanggal nyo sa akin sa Coast Guard, you win. Indeed, you win. But overall, it's not yet. It has just begun. Sinusunog ko na rin kayo. Sunog na kayo. Alam na ngayon yung strategy ninyo. Dahil isa pa dyan, merong DNA. Deoxyribonucleic acid. DNA. Malaman kung sino kayo. In the world of spy games, sabi nga ng China, binaban nila yung isang tao ng gobyerno ng Pilipinas ngayon dahil hindi na raw makapasok sa China. Lahat sa mga bansa or mga countries na controlled ng China, impluensyado ng China, binabanho nila iyan. Sinulukuhin nyo? Sinulukuhin nyo? Lukuhin nyo yung mga walang alam para mapaniwala ninyo na binaban nyo nga siya. Sige, pag-usapan natin, extend ko lang ng kaunti Kung talagang maka-Pilipino siya ganito, ilang taon ka na sa gobyerno? Ano ang mga programang ginawa mo para mapaunlad ang Pilipinas? Di ba wala? Tapos binan ka pa nila? It's because nasusunog na kayo. Ang pagkatraidor ninyo, hindi nyo yan may tatago. Tingin sa mata, tingin sa mukha. Anong ginagawa ninyo? Tinatraidor nyo kami. The 100 Years War, influence, control, manipulation, lahat to iyan. Subversion, kung ano pa. Utuin nyo kami. And do you think you can make America stupid? Siguro, yung ibang leaders nila na stupid ninyo, na stupefy nyo sila. Hindi ho forever yan. Hindi ho forever yan. At hindi ako natatakot sa inyo. Yung mga spy nyo rito, nandito, may mga 24 hours dito. Sabi ko nga sa inyo, ang pakiramdam, nakikita yan. Nararamdaman din yan. Ganon yun. Kaya nga, nung binan siya, sa loob-loob ko, bakit? Maka-Pilipino ba siya? Bakit siya binan? Bulgar natin sikreto mo. Ito sikreto mo. Hindi naman maka-Pilipino yung galaw mo Umunlad ba ang Pilipinas nung panahong panunungkulan mo? Di ba hindi? Bakit ka binan? Para bumango ka sa Amerika. Para tuloy-tuloy ang impluensya mo sa Amerika. Ganon lang yon. Ganon lang yan. Para tuloy-tuloy ang impluensya sa Amerika ay yung tiwala, the trust and confidence. May mga level kasi yan, yung level ng trust and confidence ng Amerika sa'yo. Ako sa akin lang Amerika, sinasabi ko sa inyo, this is against Scott Ritter. Filipinos is not your enemies. We are not your enemy. I am not your enemy.
Hmm? Inahamon ko naman yung sikreto dyan sa pyramid ng Amerika. Diba may pyramid na may mata? Ping! Meron din, no? Yan. Dalawa. Gusto nyo makita ang apat? Ha? Pakita ko sa inyong apat. Apat na, ano? See? Ngayon, Amerika, I am not your enemy. Filipinos are not your enemy. Ngayon, sa Dragon, salot kayo. Nakita ko yung babae yung gaganda, nilagay nyo sa harap ko, harang nyo sa akin, 2008. Hinimas pa ako dito sa Balakang. Tingin nyo kasi hindi alam no? Tinatago ko yung sikreto ninyo, binubulgar ko na. Dito, ang dami nyo rito. At hindi papayag ang langit na forever gaguhin nyo kaming mga Pilipino. Panawagan ko lang sa isang relihiyon na talagang tinatrabaho nyo ako. Panawagan ko lang, tratuhin nyo ako bilang isang Pilipino. Hindi nyo ako matanggap dahil hindi nyo ako kaanib, dahil ayaw ko talaga dyan. Tratuhin nyo ako bilang isang Pilipino. Dahil pag oras ng laban, kung digmaan, kayo-kayo lang, hindi nyo kakayanin. Ni hindi nyo nga alam yung mga pinagsasabi ko eh. Ni hindi nyo nga alam na kayo, ginagago din kayo. Isang halimbawa, ibang relihiyon naman. Noong 1986 People Power, sino nagsabi na lumabas ang mga Pilipino, pumunta ng isa at magmarcha? Sino ang obispo na yon? Sige nga, ipa-DNA nyo nga kung anong lahi niyan. Para magkaalaman na, mabuksan yung sikreto niya. Ganun lang ho. Ang dami na ngayon sikreto na bukas-bukas no? Nakita nyo na ngayon yung pyramid na hawak natin is 4. Paano maging 4? Yun na yun. Yun na yun. At dyan sa US Embassy, ginawa ko lang yon kasi mas maganda, ma-note nyo. At least may mga nagmo-monitor naman dito eh. Nakita ko naman yung mga taga-monitor ninyo. Salamat naman. Hindi naman ako natatakot kahit mag-monitor sila rito. Wala naman akong atraso sa inyo. Wala naman akong ginagawang kabulastugan dito. Ako nabubuhay lang ako. Kailangan ko lang mabuhay din kung anong paraan na alam kong makabubuti naman. At nakakatulong naman tayo. So, ganun lang ho. Again, shoutout dyan sa aking kasama. Sa'yo, Rio, ha? Talagang tungtuwa ako eh. Na-acquit kayo sa kaso. At sabi ko na sa'yo eh. Sige, good luck sa'yo. Ingatan mo sarili mo. At sa mga kababayan ko pala, mga kapwa ko Pilipino, ito, asin. Hindi na ako gumagamit ng toothpaste. Asin. Rock salt Huwag kayo gumamit ng iodized salt. Wala man akong binabanggit kung ano mang brand ng iodized salt yan. Basta rock salt lang ho tayo. At syempre, itong aking segment ngayon is Vox Populi, the voice of the people, and I am one of that Filipino voice na nagsasalita at patuloy na magsasalita. Syempre, hindi ako nakasali dun sa mga previous na mga topic, the Brave 18, mga ganito ganyan, kasi may mga personal din akong bagay na kailangang lakarin at gawin na kinakailangan, kumbaga. Syempre, alam nyo naman, pag mga ganyan, ma-engage tayo sa mga politics or current issues, syempre, gasolina, mag-load ka, data, ganon, kung ano-ano. Meron naman tayong pang pero syempre, pag mahigpit yung sinturon, mahigpit talaga. Mahigpit talaga ang sinturon. So again, shoutout sa aking mga magulang, Jesus Senior Sukgang, sa magiting kong tatay, sa aking nanay Daisy Sukgang, Sheila Sukgang, at Jan Sukgang na aking kapatid, sa mga pamangkin, relatives ko dyan. Siyempre may nilalakad tayo
sa aking mga tiyuhin dyan sa kay Tuy Anthony, kay Tuy Dudoy, kay Tia Percy dyan sa basta maraming salamat sa inyong unawa, sa inyong pagtulong. At siyempre ako may nilalakad ding mga bagay at babalikan ko rin ho naman iyan. At siyempre higit sa lahat, salamat sa Diyos sa inyo, salamat sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo na tayo'y nakakapagpatuloy sa pang-araw-araw natin. At siyempre, panawagan ko rin naman sa inyo, hanapin din natin yung Panginoon. Huwag nating antayin na yung araw na siyempre pag-aba sabi nga sa Ecclesiastes wala ng kaluguran kasi nga tumanda na ng gusto siyempre sa pakikinig ng salita ng Panginoon wala ng kaluguran yon kasi siyempre mahina na yung katawan, mahina na yung lahat. Ganun lang ho. So ano pa ba? Prepare ko lang pala yung kanta na lagi kong pinapatugtog. Siyempre nakakapagbigay lakas sa atin niyon at sana lang ho tulungan tayo ng Diyos itong bansa natin, itong mundo natin na siyempre darating talaga sa wakas na kung saan nakatakda, tinakda ng Diyos na meron talagang pagwawakas. Bagaman hindi pa nakarating tayo doon, nasa paanan na tayo, in the last portions na, tawag nga dyan sa Biblia, the last days. In the last days, ganun yon. Days, ibig sabihin mga araw yun mga season yun So, isa rin palang i-offer ko dito sa inyo yung aking segment na Cite a Bible Passage and Let the Bible Speak. So, sana ho mag-isip ho kayo. Kahit ho yung tanong na hindi ho galing sa inyo. Tanong ng ibang religion, ibang mga malulupit magtanong dyan, mga pitmalukong magtanong. Ibato nyo ho sa akin. Sige ho. At pag-usapan ho natin doon sa aking segment na tinayo din ginawa rito para sa Facebook Live para sa ating lahat sa pakinabangan natin spiritual, advancement natin sa spiritual o sa mundo naman sa salita naman ng Diyos. Baka meron kayong mga katanungan, mga doubts, sige ho, ibato nyo sa akin para siyempre pag-aralan din natin. Kung gusto nyo impromptu, pwede din yan. Saglit lang kasi may internet naman tayo at madali lang i-search natin. So siyempre patungkol sa Biblia, again, cite a Bible passage and let the Bible speak. So salamat ng maraming salamat sa inyo, sa aking mga followers. Maraming salamat sa inyo. God bless. Again, sa kasama ko, magandang biyaya yan. Ipagpasalamat mo sa Diyos na nakaraos tayo. Sa Diyos tayo magpasalamat. Sabi nga sa Lucas 17:10, pag nagawa ninyo ang lahat ng bagay na iyan, again Luke 17 verse 10, pag nagawa ninyo ang lahat ng mga bagay na iyan, sabihin ninyong ako'y aliping walang kabuluhan. So ganun lang nagawa lamang namin ng mga bagay na iyan dahil siyempre sa tulong at awa ng Diyos ang may karangalan. So, salamat sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo. Amen.